Ayan mga gawin at magandang gabi. Ayan na ikabit na nga ni Kurt Carpenter po yung ilaw doon sa taas. Overtime niya galing doon sa ibang trabaho niya. At nag-drop pa siya dito para ikabit lang. Ayan, dito siya ngayon. No? At puntan natin yung taas. Salmingan? Salming ano side? Ayan, madilim dito. Hindi kasi pinailawan lahat. Ayan, dito sa side. Ayan. Punta tayo dito sa akin. Oops. Ang ganda naman ay amo. Ay. Wow. Ang ganda. Diba tama yung ano ko? Pinili. Ay, ano mo ka? Ako yung pumili ng globe. Ganda. Ha? Globe? Ano Globe ba yung ang globe? tawag dyan. Sabi Globe nung... na ilaw. Kasi yung forma niya ay globe. Ganda. May guhit-guhit at pabilog. Kaya ang tawag dyan, globe daw. Sabi kasi nung binili mo. Sabi ng binilan, ang tawag Globe dyan shape. globe. Globe shape. Ayan, butit nag-drop by si Kuya Carpenter to para ikabit lang tong tong ilaw. Ayan. At bukas, pagpapatuloy na nila itong railings na nasimulan na nila. Ayan. Para maging safe na dito sa taas yung mga pupunta. Hindi na sila malulula. Kasi nung wala pang railings, kakalula talaga. Maski ako nalulula ako. Na kapag tumatapat ako dyan sa gilid ay kakalula. Kaya ayan, may railings na, may ilaw na, finishing na lang para makita natin yung kung gaano kaganda yung kalalabasan nitong project na to. Ayan. At abangan na lang natin bukas at sa mga susunod na araw kung ano pa yung mga maidadagdag dito sa project, itong mga kinakabit na mga materials. Ayan. At nandito sila, si Susi, ang makulit na aso, at si Gwen. Ayan. Ang lamig. Nasa Baguio tayo. Ang lamig. Ang lamig dito sa taas. Ako nga naka-jacket na ako, pa ako pang baba. Anong tawag dito? Leggings. Nandito na sa Pwede na bato. magtambay dito. Ayan. Oo. Try nga. Saan yung Sa left side. left side daw sa dyan? Dito na gran. Ito na gran. Darwa. Kaliwa. Yan. Kanan. Kanan daw. Wah. Ay. Adi na tuda. Not too bad. Nawatak. Adi usad. Ala. Ay, buo yung Ito yung pantay. Solo di Basic naurigat kaya ding ikinuha. Pag na-off na di sa to pinakang-off. Tapos sa pinakaunang switch. Ay, diri talaga. Iba talaga yan. Hindi pantay. Pero okay na yan. At least meron ng ilaw. Ganda. Yan. Meron na din dito. Maliwanag na dito sa taas. Wow. Ay, may ilaw na pala dito. Siyempre. OMG, I'm not so very updated about this new project because I'm very busy editing the vlogs and so many more.
Ang dami kong errands. Wow! Englishera! And kung mapansin nyo, I'm beautiful with a heart. Char! I'm confidently beautiful with a heart because, ano na, new look tayo. From long hair to short hair. Go down. Ikaw na. Ayan, at maraming ang napapalingon dito sa ano, sa mga pailaw ngayon. Yung mga nagdadaan ay patingin dito at napapatingin din sila dito sa taas. Siguro napakagandang tingnan na doon sa baba. Ayan. At maya pa siguro yung ano, yung mga customer, mga alas 9 na naman yan. At kasalukuyan akong nag-set up doon sa baba. Kaya lang umakyat muna ako dito kasi para may cover tong ano, ikinabit ni Kuya Carpenter to, yung may ilaw. Ayan. Ayan, at yan ang update natin mga Gwini. Bukas muli. The next day. Ayan po mga Gwini, at sa pagpapatuloy na trabaho sa project sa harap ng bahay ni Gwini ay ngayon, Sabado ng araw ng Sabado ngayon, at nandyan sila Kuya Carpenter to at pinagpapatuloy yung paglagay ng railings sa taas. Ayan, at ayan, dadala natin sila ng snacks. Ayan. Hindi na ako nakapunta sa palengke kasi ano, withdrag ako ng konti. Piyat na naman, araw-araw puyat. Ayan, kaya ito lang yung papaistak ko sa kanila, juice at nakapay-nami palaman. Ayan, suntan natin sila. Every storm is life in rain. Ay, nagawa. Kakapagod puyat. Luto ng ano, paninda ni Ate Mama dun sa kabilang kalsada. Ay nako, talagang ganyan ang buhay. Ayan, ganda na. Ayan. Wow. Kira, ang basa nyo, sadsara? Ayun. Ano nangyari ka sa mga 20 pa pa din? Ha? Ano ka din? 20? Ano? Pero para sa tupa. Ayan. Bali pati ito ba o? Putol kayo ito lang. Pero out yan. Dati nang puro pareho na sana sa mga railings.
Ayan, at bibili mo daw ng ano, additional 20 pirasong ano, bakal tubular na maliit kasi baka mabitin. Kasi bali ano, 70 pieces yun eh. 20 pieces pa lang na bibili kasi depende dun sa budget. At sabi ni Kuya Carpenter to ay dagdagan ng binding piraso muna para mapagpatuloy yung paggawa. Buti kung meron ng ano, karagdagang budget ay pwede nang punuan yung 70 piraso. Yan. At gigisingin muna natin si Gwen para tanungin natin kung meron bibigay na pampili. At yan naman update natin mga Gwen. Ayan. Balikan natin ulit sila mamaya. A few moments later. Tingnan nga yung order kanina. Magandang supply si ano, yung pinupunan ko. Nagwa. At naka-diretso dun sa isang hardware. I-irigin nyo. Ano ka nakabilin to? Ano, yung additional na kabula. Kakailangan nila. Kuya Carpenter to. Kasi magbibitin na yung ano, trabaho nila. Kulang na yung ganitong size. Ayan. Kaya lang ano to, mas mahal lang konti doon kay Bunagwa. 20 plus pesos yung kamahalan. Kaya hindi ko tansya yung ano, yung isang klase nito, yung malaki ito bilang, kasi may kulang pa yun na ano, 10 piraso.
At ito naman naka 40 na, may 30 piraso pa bibilin. Kaya yan. At kahit mainit tong panahon ay patuloy pa rin sila ni Kuya Carpenter to at ni Edwin trabaho din sa taas. At kung mapapansin nyo ay medyo mabilis yung trabaho yung paglalagay ng railings no? Kanina lang yan umaga. At naka timeslap nga yun kanina, iniwanan ko din sa taas yung itong GoPro, yung paggawa nila niyan ng railings. Yan. Ano sa tingin nyo mga gawin maganda ba yung ginawang railings na Kuya Carpenter to? Comment na lang po. At siguro sa nakikita ko nasa hagdan na yung hagdan muna para hindi mahulugan yung aakyat sa parting hagdan sa taas. Lalagyan muna ni Kuya Carpenter ko ng railings din. At sabi niya ay para hindi pumasok yung tubig dyan sa hagdan galing sa taas ay lalagyan niya ng plansanilya. Sliding daw ang gagawin niya dyan. Nabangan na lang natin kung anong mangyayari dyan. Yung sinasabi niyang plansanilya, yan yung yero at makapal na yero nalagay dyan para may bubong dun sa maakyat. Saka kasi pag umulan yung tubig yan diretso yan sa loob, titilamsik. Yung walang bubong dyan ay siguradong palaging basa kapag umulan. Kung may may mga tao na dyan, mababasa sila, akyat baba, walang bubong. Sakaling dumating na yung tag-ulan. Ayan, at 6% lang itong battery. Shutdown na, kaya ko man naman to charge. At yan naman update natin mga gila. Ayan, hanggang sa muli mga gila. Patuloy na trabaho nila Kuya Carpenter to dito sa ginagawang project. Ayan po, at patuloy pa rin silang lalagay ng railings. Yan ang sabi ko mag-isipag. The next day. Okay, at araw po ng Lunes ngayon, nandito na sila Kuya Carpenter to at simula na naman ng paggawa sa taas. Railings sila railings. Kaya at nagmal na nga yung mga bakal, buti nilang nakabuwas-buwas na ng mga binili. Kunti na lang yung natitira, 30 dun sa maliit at
10 na lang dun sa ano, malaki. Dun sa kinukuhanan ko ay naubusan na nga sila. Sayang, mas mura dun. Kaya lang out of stock na yung bakal na binibili ko, yung tubular. Kaya napunta ako dun sa isang hardware. May kamahalan ng konti. Pero wala tayong magagawa dahil ganun lang nga yung takbo ng presyohan ng bakal. Sumasabay sa pagtaas ng gasolina at krudo. Kaya ganun. Nagmamahal din yung mga materyales. Kahit nga buhangin, nagmahal na rin. Buhangin, graba, simento. Ayan. Hindi natin mapipigilan yan. Yan, at babalikan natin yan maya mga kagwini kung ano na yung matatapos nila ngayong araw. Yan ang update natin mga kagwini. At maya ulit. A few moments later. Ayan mga Gwiner, kakarating pa lang namin ni Ate Mama. Galing palengke. Bumili ng mga gagamitin para mamaya. Mga paninda. At ayun, nakauwi na nga sila Kuya Carpenter to. Hindi na namin naabutan. Bisitahin natin yung nagawa nila. Exercise to, pabatas dito sa agdan. Ayan, at tapos na nga nila yung railings dito sa parting agdan. Ayan, mayroon na siya. At nasimulan na nga nila itong nasa right side. Ayan. At sigurado mamaya tapos na yan. Kasi mabilisan lang tong paggawa nila Kuya Carpenter to at ni Edwin. Pagkatapos nito, doon naman sa second floor. Ayan. At yan ang abangan natin mga Gwenny. Ano pa yung mga susunod na gagawin nila Kuya Carpenter to sa tulong ni Edwin. Silang dalawa lang yung gumagawa itong railings. Ayan. Maliwas na naman itong araw na to, kaya lang may pulo-pulong mga kaulapan. Ayan. Ewan ko lang kung magiging ulan yan mamaya, pero masyadong malawak yung walang ulap. Ano lang to, iway-walay at may hangin pa, kaya napapadpad lang to sa ibang lugar. Ayan, at doon nga sa dulo mga Gwenny ay magsisimula na daw yung dredging. Ang ibig sabihin niyan, itong binabang lugar na to, itong nakikita nyo, ay mapapalitan na ng lupa. Yan, matatabunan na yan, at yung mga kabahayan dyan ay siguro alis muna sila dyan. Kasi kapag hindi, ayan, mababaon yan sa sa lupa. Kasi yung dredging nila, yung may malaking tubo, sisip-sip dun sa lake, sisipin yung buhangin, siyempre kasama yung tubig, kaya siguradong magbabaha dito, babain na naman to ng tubig, at pag natuyo, ayun, maiiwan yung lupa, yung dredging na tinatawag. Pero bago makarating dito sa sa project, ay pupunin muna nila yung nasa unahan. Mas malalim yun eh. At yung mga kabahayan dyan ay
siguradong maano yan, maabot. May ano na nga dyan eh, may konkreto, mababa lang, sayang. Kamatabunan lang yan ng ano, kasi sabi nung ano, base sa na kukuha kong balita ay pantay daw yan sa ano, kalsada, kabilang kalsada, papantay daw yung ano, yung lalagay ng mga buhangin na galing sa lawa. Ayan na, yan ang abangan natin. At syempre i-cover natin yan para makita natin kung talagang maapektuhan tong sa babang parte nitong project. At kung sakaling totoo nga, ay nako, mahahati yung nasa baba, yung kabahayan dyan. Ito yung ground floor nitong bawang project, mahahati, malalagyan ng ano, lupa. Kung ganun nga yung mangyayari. Pero kasi noon nangyari ng may dredging din, may tubo din na sumisipsip doon sa ano, dyan sa lawa. Tapos hindi naman gaanong mataas yung ano na natambak nila. Ano yun, 1 year na trabaho. Tapos marami yung ano na fill upan, pero hindi masyadong mataas, tumaas lang yung lugar. Kaya nga pag binabaha dito sa parting to ay ayan, papakita ko. Dati dito sa amin tumaas din yung lupa niyan dyan, kaya lang nung bumagyo noon nawaswas din, wash out din yung ano. Kung dyan sa parting yan mataas dyan yung lupa, kaya ewan ko lang kung aabutin nga to. At yun ang abangan natin mga Gwenny, kung talagang totoo na ipapantay sa kabilang kalsada yung ano, dredging, ay abangan natin yan. Kasi pag nagsimula na yung operation, makikita naman dito, mula dito sa taas matatanaw natin yung ano nangyayari dun sa unahan. Yung siyempre tubig muna yan, kung hanggang saan yung tubig dito, may kasama na yung ano, buhangin. Ayan. Ayan, at yan na muna update natin mga Gwenny. Abangan natin yung masusunod na gagawin nila Kuya Carpenter to mamaya. At yan, abang na lang. At paalis kami ni Ate Mama no, lulutuin at yung mga gagamitin mamaya sa tinda, pagtinda dito sa boulevard. Ayan, hanggang sa muli mga Gwenny. Mga Gwenny, at kahit mainit ay patuloy pa rin na Kuya Carpenter to. Yan, dito naglagay ng trapal kaya hindi masyadong mainitan. Ayan, kakakuha sila ng pang bubong laban sa init. Ayan, isang oras pa lang yan, tapos na itong nasa side. Ano, sa kilating oras. Pagkatapos niyan ay second floor na sila. The next day. Hello mga Gwenny, at sa pagpapatuloy na patrabaho dito sa project sa harap ng bahay ni Gwenay, ayun, lumipat na sila Kuya Carpenter 2 dito sa second floor. Doon na sila gumagawa ng railings. Ayan. At bisitahin natin. Yung ulam namin mamaya napakalo dito sa ano, labas para ano, katipid sa gas. Naubusan naman kahapon ng gas, mahal pa naman ngayon ng ano, papakarga. Ayan, sinigang na baboy. Ayan, marami ng panggatong dito sa ano, sa labas. Yung mga
hindi na pwedeng gamitin doon sa mga binaklas. Yun ang pinanggagatong. Tapos yung mga sanga-sanga ng akasya na nalaglag nung bagyong Juan, yun ang ginagamit ng panggatong. Mas maganda may ano na dito, may railings, pwedeng tambayan ng isang katao lang ang kasya, pero marami ang pwedeng umupo. Ayan. Ano lang dito, mga stool, walang tambayan. Kung magkakape-kape sa harap ng harap dito sa boulevard, ayan, ito pwede dito. Ayan, yan naman ang update natin mga Gwen. Parang kukulangin na ng bakal. Ayan. Ito tayo kay Gwen kapag meron ng pambili. Ayan, yan naman ang update natin mga Gwen. Balikan natin yan mamaya.